back. Welcome back sa aming 9th episode. Yay! Nandito na naman ang inyong Madaling kausap with Marie and Apple. Salamat pa rin po sa patuloy na sumusuporta, nakikinig at matyagang nag-aantay. Lagi niyo pong tatandaan na tuwing Webes po ang aming pag-post ng Bagong episode. Okay? Every Thursday po yan. Thursday. Thursday sa Spotify At and sa YouTube. YouTube. Bakit po Thursday napili namin? Dahil yun po ay sinabi ni Madam Maureen. Sabi niya, Thursday daw, Ah. lagi na nakikinig yung mga marites. Webes daw kasi. Charot, joke lang. So, ngayon, ano mag-uusapan natin sa ating 9th episode? Yay! Ito very relatable sa ating lahat kasi as a OFW of course, kasi naranasan nating lahat to. Yes. Topic natin ngayon is culture shock. Yeah. Shock! Yay! Culture shock. Ano ba ibig sabihin ng culture shock? Ito yung mga kultura na kakaiba na nung dumating ka sa bansa nila ay nagpagulat sa'yo, no? Oo, yung nalito ka, yung Oo. hindi ka sanay na... Hindi ganito sa bansa Oo, ko. yung gano'n, yes. hindi mo inakala na ganun pala, yun. Ibig sabihin nun, culture shock. At saka, syempre, maranasan lang naman po natin to kapag in-experience na po natin yung buhay doon sa ibang abroad, bansa. sa ibang bansa. Ayun, na so yun. sa mga nakikinig naman sa Pinas, maganda din namang pakinggan to kasi malay mo in the future magta-travel sila sa ibang Exactly, lugar, sa oo. iba't ibang bansa. Meron silang idea kahit pa paano dun sa mga lugar na pupuntahan nila. Tsaka ang dami ng mga ganyan ngayon, ng mga tutorial na what not to do or pag pumunta ka sa Japan, yung mga ganon, yes, di ba? oo. So ngayon, ito, sa ngayon, magbabase lang tayo dito sa Malta kasi nandito po Or kami yung sa Malta. Sa akin, ang unang, pwede, dahil kasi unang bansa ko is Netherlands. Oo. So, Europe pa din naman. Oo. Meron pa din namang relation kahit pa paano. Baka part po din, masabi ko yung experience ko sa Uzbekistan. Favorite mo talaga yung Uzbekistan base. Siguro may kakilalo ka doon. Magkakaroon talaga ako ng ganyan. Minamanifest ko yan. Magkaka-passport ako sa Uzbekistan. Oy, pero yun nga, culture shock is nag-iba yung Pananaw. naranasan natin, yung kultura na naranasan Yes. natin. So, parte ng kultura ng bansa na pinuntahan natin. Yes, Yun yung yes. ibig sabihin. So, Mag-start tayo sa pinaka-basic. pinaka-basic. Pinaka-basic talaga dito na naranasan natin, nakakaiba, weather. Yes, weather. Weather, kasi Oo. meron silang 4 seasons. Oo. Tayo sa Pilipinas meron lang 2. Oo. Rainy days and Saka sunny days. sunny day. Yun Dito yung kasi, tawag natin. sa Europe, at saka ibang bansa din yes. kahit US, meron din sila. Winter, autumn, spring, at and saka summer. Yan po yung pagkakasunod-sunod nun na. Oo. So pagka, iba talaga yun. Iba ang mararanasan mo talaga doon. Pagka summer, mainit. Oo. Pagka spring, Mahangin. mahangin. Taglagas. Oo. Hindi, taglagas, tagsibol. Tagsibol na. Oh. Kasi spring eh. Autumn ang taglagas. Autumn ang taglagas. Yes, At yes, saka sorry. fall. Fall ang tawag Fall. nila. And winter. Winter, yun yan na ang yung malamig. Kasi snowing talaga, na. oo. Yan yung mga Dito weather. naman po sa Malta, walang snow dito, pero may hail dito. Wala bang snow, pero yung hail, malalaking tipak po yun ng Oo, yelo. pagka natamaan ka sa ulo, masakit. Magtataka ka, siguro nakita nyo na din minsan na-post na din namin yun na pag umulan ng hail, nag-video kami saglit. Oo. Ibig sabihin, hindi pa din nun, malamig yung temperature ng, Yes. kaya nag-hail. Nag-hail. Hindi namin malaman kung saan naggaling yun eh. Basta lang umulan ng yelo, ganyan. Oo, so yun na yung culture shock natin. Talagang kakaiba yung weather dito sa weather na nakasanayan natin sa Pinas. Pilipinas kasi tag-ulan at tag-tuyot Oo, lang. Di ba? tagbaha. Tagbaha. Wala tayong kaya Oo. kailangan pa nating umakyat ng Baguio para lang, o kaya Tagaytay para lang sabihin natin na malamig. winter feels doon, di ba? Na malamig. Pero yung pagdating natin na ibang bansa, kailangan mo naka-winter jacket, naka-boots. Talagang prepared ka kasi pagka hindi ka prepared, talaga sa lamig. Kasi talagang yes. iba ang
minus 0 degrees. Oo, minus 0, minus 2, minus 3 minsan. Negative, oo, yan. Ibig sabihin po nun, sobrang lamig para kayo nasa freezer. Iba pa yung mga nakikita natin na grabe wala silang araw na nasisilayan. Oo, iba naman yun. Iba yung bansa na yun. Pero diba? malamang pupusta ako, may mga Pilipino na yes! Wala Ano tayong problema. Parang ang sarap pakinggan ng mga kwento ng mga Pilipino doon. Oo, ano pupuntahan natin. Ano kayong napapanood ko din minsan dumadaan sa reels na yung mga ganyan na umaga na po dito pero parang gabi pa rin. Oo, yung sarap ganon. siguro doon. Oo. Kasi hindi po sila nadadaanan ng araw. Ngayon, Tsaka meron ding akong naranasan dito na kakaiba yung time change. 'Di ba pagka spring, winter to spring, mag-iiba yung oras, mababawasan na isang oras. Kung ibig sabihin po, ang gising mo ngayon ay alas 7, ang gising mo dapat ay alas 6 na. Kumbaga, nabawasan po ng isang oras. Ganon din naman kapag magbabago ang oras ng autumn to winter. Magdadagdag naman ng isang oras. So, yan sinasabi nilang, may additional isang May oras isang- ako sleep. may isang Pero oras sa kami. totoong buhay, pare-parehas lang po yun. Wala talaga. Kasi wala tayong ganun sa Pinas, di ba? Dito ko lang nalaman yun. Dito ko lang naranasan yun. Oo, nanibago Medyo, talaga ako. sila. So, kakaiba yun. Tsaka meron din naman pong mga bansa na yung puro lang mas lamang na maaraw sa kanila. Kagaya ng mga Arab countries, mas lamang maaraw dyan, desierto, ganyan. Mas lamang yung mainit sa kanila kaysa lamig. Doon diba? naman talagang grabe ang tindi yung init doon. Umaabot yata ang 50 mahigit doon. Tayo sa Asian countries, talagang tropical weather. Ulan at saka araw. Ulan at araw lang, bagyo lagi yan. Automatic na yan sa Pilipinas. Paano naman best yung culture shock mo sa pagkain? Talagang kakaiba. Sa totoo lang dito ko natutunan na mahalin ng pasta. Talaga? Oo, kasi hindi naman ako pasta. Okay, may Jollibee, spaghetti. Pero parang yun lang yung nakasanayan natin pero meron pa palang ibang lasa Totoo yung mga pasta. Ang sarap. Diba? At saka iba-ibang shape. Yes. Meron pang mga spiral na, merong square, basta iba-ibang shape talaga. Iba-iba pati yung tawag sa pasta. Oo, mas minahal ko siya. Talaga? Oo, tas ganun din ng pizza pero hindi ako pizza lover Pero pagka nakakatikim naman ako, talagang inaano ko naman the best talaga. Kasi po, dito sa Malta, ganang malapit po siya sa Italy, medyo yun, hawig ang pagkain sila. Maano sila doon. Mapizza, papasta. Pero ang isang kinakagulat ko sa pagkain, kumakain sila ng rabbit, pero sa atin, laruan ng rabbit. As a pet. Hindi naman laruan, as a pet pala. Kasi dito kumakain po sila rabbit, ang tawag nila ay penek. Kumain ka na ba nang nakakain ka? Isang beses. Isang beses pa lang? Oo, isang beses pa lang. Tapos Masarap hindi siya. ko na inulit. Masarap siya yung rabbit na yun. Kasi Basta tama yung luto niya. Masarap siya. Ayaw kong kainin si Bugs Bunny. Pero, ano po nila yun national food po nila yun. So, ano po yun na talagang makikita mo sa mga butcher na nandun, malinis na siya. Walang balat na. Pero, nakalatag si rabbit doon ng ganito kahaba, no? Kitang-kita mo yung itsura ng rabbit, no? Totoo. Yung katawan niya talaga. Hindi lang naman ng Malta, UK din eh. Oo, meron din. May rabbit din sila. Meron. Iba-ibang Tapos dito, mas sila dun sa pagkain na ino-oven lang. Dito kasi, mahilig sila sa oven. noong panahon natin, bes, wala namang oven sa Pilipinas. Totoo, alam mo, pagdating ko sa ibang Diba? bansa, dyan ako talaga nangapa kung paano magpagana ng oven. Di ba? Kasi talagang iba yung oven saka yung kalan. Iba yung kalan dito tsaka yung kalan dun sa... Kalan din. Kasi may electric gas yung sa atin. May electric, meron ding gas, pero yung... Alam mo yung iba yung pipihitin mo, ganyan-ganyan. Pero dito kasi, wala ka ng problema sa gas.
konektado na lahat yun, tapos Oo, mo na lang ng lighter, oo. tapos or yung iba automatic. Automatic, oo. meron ng siga. Pero yung pinaka-nangapa talaga ako, yung Oo. oven at saka yung electric na kalan. Totoo. Kasi ang hirap galawin nun eh. Oo. Ang hirap nung syempre tayo, di naman tayo sanay sa ganun sa Yes, Pinas. exactly. Digaas lang yung natin. Yun yung mga kanila, mahilig sila sa mga oven food. Oo. Kasi yan, ipe-prepare na nila yan, hihiwain Oo. nila yan, ilalagay nila sa pan, Oo. tapos mayroon na doon mga spices, diretso na yun. Tapos diretso na yun sa oven. Oo, That's it. yes. Oo. That's Wala it. silang rice Oo. masyado. Hindi dito nag-e-effort na magluluto ako na hihiwain ko ng alas 6 ng umaga. Matatapos ako magluto ng alas 11. Hindi po yan nag-a-apply. Pilipino lang ang nakakagawa niyan. Pilipino kasi talagang magluluto na yung pang maramihan. At saka Pilipino kasi, imamarinate ko pa sa gabi ha. Iminarinate ko na sa gabi. Oo. Pinipare ko na sa gabi. Kaya ang sarap eh. Oo. Pinipare ko na sa gabi, kinabukasan, isi-simmer ko muna yan. Oo. Or lalagyan ko muna ng ganito Oo. yan. Ang dami natin pautot sa pagluluto. Kaya talagang Ibang-iba nanunuot. talaga ang kultura Nanunuot. pagdating sa pagkain. Nanunuot Mga yung Pinoy. lasa. Oo. Sa tingin ko, dito nga nakaasa lang sila lagi sa seasoning. Oo, shit. totoo yan. Tsaka talagang yung dito yung mga madaling gawin. Lutuin, no. Oo, madaling lutuin. Kasi nga working na halos lahat ng Lahat, tao oo. dito eh. So Hindi talagang sila. pag uwi nila, pagod na, luluto ng 20 minutes, kain. Tapos yun na. Pero mas pina-priority nila dito ang paggawa ng soup. Ah, Ang brodo oo. nila dito, napakasarap talagang Oo. lasang-lasa mo Lalo yung naman ano. pag winter talaga. Oo. Yun talaga ang Yan ang mga gusto pambawi nila, nila sa soup. winter. Oo. At saka, isa pang nagustuhan ko dito nung ano ko, ang mga salad, best talaga. Yes. Ano ang nilalagay dito? Oh, Pero- ibang-iba sa salad sa Pinas, Oo, ano? Totoo. ang simple lang naman pala ng nilagay. Oo. So, parang iniisip ko, ay, kaya ko din tong gawin. Oo. Pero parang iba Hindi eh. kaya. Iba nga yung timpla nila. Oo, Totoo, iba yan. yung timpla nila eh. May timpla sila na ano eh. Pati yung mga roasted potatoes na yan eh. Oo. Parang hindi mo magawa na, ba't ang kanila, Oo, lasang-lasa totoo mo, yan. no? Oo, Totoo. promise, totoo yan. Yun. Ibang-iba yung pag niluto sa Pinas, pag tinry mo lutuin sa Pinas, nako parang ang layo. Mahilig din sila sa wine. Ah, yes. Dito, pagkakain sa... Habang kumakain ng dinner. Habang kumakain, may wine sila. Kahit everyday pa yan, nagwa-wine yung mga Ang Pilipino na mahilig sa emperador. At saka gin. Pero ang Pinoy kasi, mahilig sa soft drinks. Oo. Pagkakakain, ha? Pero ang Pinoy okay lang yun. Kahit di pa Oo. kumakain, may gin na dyan, okay lang. Mga manginginom pala. Manginginom pala ang mga Pinoy. Hindi, joke lang. po. Oo, wine. Pero yun nga ang kaibahan nila. Oo. Kailangan, nag-order talaga sila doon, ha? Oo, sa mga talagang ano nila. Naglalaan talaga sila ng pambili ng wine. Meron Kailangan talaga talagang, ang quality food nila may kasama Ang wine. wine, yes. At steak. Steak. Yan, yan. Yes. Dati takot ako dyan sa Pero salitang masarapan na steak. rin. Oo, ako Oo. ngayon masarap na sa Pero para sa ngayon, akin. oo, sabi ko, ano ba yung steak na yan? Yan, Madugo naman, hilaw pa. naman, oo, bakit ko kakainin yan? Pero may point, bakit point siya yan. hindi Masarap kasi lutong-luto? talaga. Oo, parang malalasahan mo siya, para yung lambot niya nandun pa din. Totoo. Tama yan. Tama May yan. point din. Kasi ang mga Pilipino talaga tayo, sa totoo lang, overcook tayong lahat magluto. Talaga sige patayin mo lahat ng bakterya, lutuin mo yun ng 3 oras. Ang problema kasi Diba? sa atin, dahil nga mainit yung country natin, Oo. ang pagkain na babahayan ng bakterya. Oo. So, kailangan lutuin ng Lutuin mabuti. mabuti. Otherwise, magkakasakit ka talaga. Yun, tama yun. Hindi ka tama. gaya dito na pagka-winter, malamig, pwede mong nandyan lang muna yung pagkain. Hindi mo na kailangan itabi. Oo, Kaya tama medyo yun. mahirap din talaga sa atin hindi kumain ng hindi luto talaga. Oo. At saka, pero ang mga lokal po dito, sa Malta po talagang majority po ng mga tao, may mga sweet tooth. Yes. Mahilig sila sa cake, Desserts, lahat ng oo. matatamis, ice cream, gelato, crepe, ganyan. ganyan. Gustong-gusto po nila yan. Sa atin, feeling ko sa atin din naman. So, nauuso nga sa atin, di ba, yung mga, anong tawag dito? Pancake house, mga Oo. donuts. Pero may mga Pinoy kasi, Cake din. kagaya ko, hindi ako pala cake eh. Ah, Hindi ako okay. pala Ako kasi pala, ice cream. ano kasi Oo. May mga Pilipino na hindi majority
Oo. Hindi lahat, hindi lahat, gusto ng sobrang tamis. Kaya mataas ang diabetes dito, best. Oo, yes. Yung mga may edad po dito, majority po sa kanila diabetic. Kasi nga talaga mahilig Mahilig sila sa sa matamis. Bukod sa matamis, pati sa tinapay. Yes. Yung tinapay nila dito, Oo. tsaka pasta. Tinapay. At saka, pag maglagay sila ng asukal sa mga tea nila, 2 teaspoon. Napakatamis po niyan. Diyos ko. Yun, mahilig po sila sa ganun. Mahilig din sila sa soft drinks. Mahilig din naman. Pero kung sa tingin ko, mas mahilig ang Pinoy sa soft drinks. Kasi mas marami tayong klase ng soft drinks sa Pinas eh. Iba-iba pa ng brand. Kaya nga. Dito ang kilala Gusto lang. ko andalin yung RC dito. Oo, kilala lang dito yung Coke, Sprite, 7-Up, obviously, Pepsi. Pero yung ganung lasa lang, tsaka Mirinda na orange. Pero sa atin kasi may Mountain Dew pa, may Cali pa, may root beer pa. Marami kang choices sa atin. Totoo. Oo. Malaki po yung pagkakaiba Ay, in terms of food. Ngayon, pag kami naman po nag-invite ng mga lokal sa mga bahay namin, tas pinagluto namin sila ng pagkaing Pinoy, tuwang-tawa naman po sila at busog na busog po talaga sila. Naku po, pagka nakita nyo yung mga mukha nila at nalalala may lumpia, may Ayan, pusit. gusto nila yan, spring rolls. Huwag natin kalimutan ng rice. Yes. Araw-araw, ang mga kasamahan ko, laging nagtatanong, di ka ba nagsasawa sa rice? Minsan sinasagot ko naman, ikaw hindi ba nagsasawang magtanong sa akin? Na alam mo naman, bukas, rice pa din ang kakainin ko. Lumayas ka sa harapan ko. Pero totoo, alam mo, Diba? unang taon ko sa abroad, doon ako talaga nanibago. Kasi, yun nga sabi ko, di ba, nagutom ako. Dahil nga, sa Netherlands, hindi ko alam na may mabibilang ka pala ng rice sa Asian store, ganyan. Ayan. Siyempre, sa umpisan yung Wala talaga akong kanin na kinakain ko, talagang nanibago talaga ako. Kasi pagkain na kinakain ko nung tinapay lang, or yung... Kala ko nanibago ka, bigla ka naging gulay. Hindi ka na tao. Pero wala talaga akong halos kinakain, as in, promise talaga. Yung pagkain lang nila na salad, tsaka chicken, or yung mga meat, ganun lang. Pero yung, syempre ikaw as a Pilipino, hanapin mo yung kanin. Kahit nga yung mga Pinoy nakakilala ko na nasa Pinas nagta-travel sa ibang bansa. Tas walang kanin, naghahanap pa din talaga sila ng kanin. Kasi parang sa atin, parang yun yung energy na source natin. Yun yung tinapay natin. Yun yung tinapay. Kung meron silang tinapay. Yun yung pasta natin. Kanin. Tayo kanin talaga. Ikaw, aminin mo, hindi ka mabubuhay ng walang kanin. Yes. Sa isang linggo. At saka, sa budget po ko, sa sweldo ko po, malaki po yung budget na nakukuha ng rice. Ay, to yan. Kasi talagang bibili tayo. Yes. Isang kaba na, na bigas. So, yan nga yung tinatanong din ng kasama, hindi ka ba nagsasawa? Sabi ko, bakit kami magsasawa? Yung staple food namin to eh. Kasi yun yung tingin naman nila sa kultura natin. Pero yung tingin naman natin sa kultura nila, hindi ka ba nagsasawa sa pasta, tinapay? Kain ng tinapay dyan eh. Yun, pagdating naman best sa family treatment. Ano naman ang masasabi mo sa kultura ng ibang bansa kaysa sa Pinoy? Hindi ko naman masabi kasi dito sa Malta, close din naman sila eh. May close family ties din sila eh. Nakagaya nating mga Pinoy. Though iba lang ang treatment nila sa matatanda. Kasi dito tinatawag lang nila na first name basis. Yes. Sa atin kasi lolo, lola. Di ba? Nanay, tatay. Meron din naman. Auntie. Di mo yan pwedeng tawagin sa pangalan lang. Uy, Raquel. Uy, Lando. Sa atin talaga. Ronaldo. Hindi mo pwedeng tawagin ng ganun. Kabastusan yun. Sa kanila dito, kahit na tatay nila, tatawagin lang nila na Edward, come. Yung parang, di ba ganon? Mayroong mga ganong instances, yes. Wala silang na hindi ka gumagala. Sa atin kasi hindi kailangan gumalang ka talaga. Tsaka in general, pagka, minsan nga kahit kaedad natin, pinupopa rin natin eh. Tsaka tinatawag nating ate. Uy ate, pero kaedad pala natin. Diba? Kasi yun ang paggalang sa atin, yun ang respect. Tsaka kasama na nga yung po at opo, mahalaga sa atin yun. Yun nga, sinasabi mo, tama rin yung napansin ko nga din. At saka, sa pamilya nila,
pagka tumanda na yung mga magulang, yung iba minsan inilalagay na sa nursing home, gano'n. Yes. Kasi nagwo-work nga naman yung mga anak, gano'n. Tapos dadalaw-dalawin na lang. At saka accepted nila yon sa society nila na pag ako, right age will come, time will come na hindi ko na kaya yung sarili ko, alam kong dadalhin ako sa nursing home. Ngayon, hindi ko para abalahin yung anak ko na mag-aalaga sa akin dahil may buhay din sila. Yes. May sarili silang trabaho, may mga pinagkakaabalahan sila. Accepted nila yan. Lahat ng mga lokal na nadidinig ko, alam nila yan. At saka talagang, yun nga sinasabi mo, nag-iipon na sila para dun sa age na dumating na hindi na nila kaya, nasa nursing home na ako, may pera pa rin ako, hindi ako aasa sa anak ko. Ang mga Pilipino kasi, mali ang mindset. Ang mindset ng Pilipino, ako sa pagtanda ko ito na naman yung mga nanay. Kawawa naman yung mga nanay natin. Ito na naman yung mga magulang natin, no? Ako pagtanda ko, pag ako talaga hindi mo inalagaan, pagtanda ko, patay ka sa akin. Paano mo papatayin kung patay ka na? Pero totoo nga, may ganyan talaga tayo. Laging may pagbabanta. Bakit nyo inuobliga yung mga anak ninyo na mag-alaga sa inyo? Dahil ganun ba yun? Dahil inalagaan nyo sila. Kung ganun lang yung buhay, bakit? Di ba? Bakit? Sa atin kasi talaga ang kultura natin, minsan inuobliga yung mga anak. Inuobliga tayo. Pag ako talaga dinala mo sa nursing home, lagot ka sa akin, may lakas ka pa lumaban. Diba? Pero, in a positive way naman, kasi meron din namang disadvantages and advantages yung ganong pagtrato. Kasi advantages nun is naaalagaan mo talaga ng mabuti yung magulang mo. At alam mo na ikaw mismo ang nag-aalaga ng maayos. Kasi ang nangyayari dun sa iba, kahit nga sa iba sa US, sa namamaltrato sila pagdating sa nursing home. Totoo. Pero accepted yun ng mga puti. Accepted nila yun mangyayari yun. Ngayon, ang sa atin kasi, tinuro na kung mahal mo talaga ang pamilya mo, ang magulang mo, alagaan mo yan hanggang pagtanda. Yun kasi ang sa atin, turo sa atin. Tignan nyo po, hindi sa atin nagtatagumpay ang mga nursing home. Bakit kamo? Kasi kukupin ko yung magulang ko hanggang sa huling hininga ako. Akin yan sila, ako na lang mag-aalaga. Laging may ganon. Kaya hindi yan yung nursing industry parang sa atin. Parang wala nga hindi masyadong yan. No, hindi yan talaga. Ang naman po dito, kahit sa mga ibang bansa, hindi lang dito sa Malta, European countries, American countries, meron talaga silang mga nursing home na para sa mga matatanda kasi nga very na yung population nila, aging na yung population nila. So talagang booming business na kumbaga. At saka alalahanin po natin, hindi naman po lahat ng tumatanda ay may pamilya. Meron po mga single old maids, di ba? Hindi naman po lahat tayo tatanda ng may kasama. Tatanda tayo mag-isa. Paano ka? Alangan namang aasikasuhin ka ng kapatid mo. Di ba? Wala kang asawa Ano magagawa natin, di ba? Kailangan mong dalhin ka doon. Yun lang din talaga ang kaibahan. Yun ang kaibahan dito. Kasi accepted nila ang fact na tatanda sila. At hindi nila para abalahin yung mga mahal nila sa buhay sa pag-aalaga sa kanilang sitwasyon. May instances din naman na nakakalimutan na yung mga magulang. Minsan na dami tayong nakitang ganyan. Na hindi rin naman maganda. At saka yung nag-aaway-away na dahil sa yaman ng yaman ng magulang. Yun ang hindi maganda doon. Meron din naman sa Pinas nangyayari. Nangyayari din naman yun sa Pinas. Pero mas marami dito kasi mas malaki yung hatian dito kaysa sa Pinas. Sa Pinas kasi hatian ng utang. Walang maganda kasi hatian na pala ng utang. Kaya nga. Anong nakita mong kaibahan? Pag umattend ka ng mga piyestahan, gano'n. Dito kasi may piyesta din po, di ba? Sa piyesta kasi, sa Pinas kasi hindi ako masyadong mapiesta, hindi naman ako hindi ka? Pero nagpipiesta naman kayo sa Bulacan, yes? Pero hindi pa rin kami umaattend kasi hindi naman. Introvert nga kami, best charot. Ayaw nga pala.
Hindi, pero hindi kami ma-involve sa mga piyestahan. Oo. Pero nanonood, parada, ganun. Kasi po dito, tuwing summer po, Gada Village, nagkakaroon po ng tinatawag nilang village piestahan. feast. Oo. So ngayon, pag yun po, alam na po nila yon. Nung mga lokal, alam na nila yon kung kaninong piyesta na to. Kunyari, dito na sa city na to. Siyempre, pinupuntahan na po nila yun. Ngayon, ang kaibahan po ng piyesta nila, kayo po ang bibili ng sarili niyong pagkain doon sa piyesta na yon. Oo, Ngayon, yes. at ang pagkain doon ay yung mga ano lang ha, yung mga Yung mga sa normal stall, lang, nasa stall, oo. burger, Oo, hotdog, burger, ganyan, oo. pizza. Hindi po tayo mag-expect na kagaya nung sa piyesta sa Pilipinas. Ay, na- iba naman ang piyestahan Oo. doon. Yung piyestang na yun, talagang lahat. Lalo na yung, sinasabi sa probinsya, mga piyesta sa probinsya, talagang. Mga piyesta sa probinsya, lahat ng bahay may lechon. Oo. Hindi. Diba? Naka-experience pala Oo, ako ng, oo. naka-experience Yan ako na ng makipamiesta ka. piyesta isang beses sa Batangas. Oo. Nako. Ay, Talaga- mga Batanggenyo, sa sarap Oo, magluto niyan. grabe. Oo. Hindi ko talaga inakala na yung kada bahay na pinupuntahan namin, kailangan mo kumain. Exactly. Saka lahat ng bahay na yun talagang ang daming luto. Oo. Tsaka talagang ine-expect nila na pupunta halos lahat ng buong Oo. barangay. Nagpapatay talaga ng buong Oo, baboy. grabe. Ano. As in, Exactly. Pagdating dun sa siguro sa nahuli-hulihang bahay, hindi ko na maiano yung pagkain ko kasi wala na, busog na ako. Yun naman ang kaibahan. Di ba, sa mga probinsya, gano'n, nagpapatay talaga ng baboy. Oo. Pag piyesta, sa Tondo naman, nagpapatay talaga ng tao. Walang po. Grabe mga basag ulo. May shoutout po sa mga Tondo, nakikinig sa amin. Uy, may na-shoutout kami ng mga dati taga Baguio, ngayon taga Tondo. Yan. Shoutout din sa Nabanggit mga lang po taga naman. Bulacan. Pero nagbago na yung mga taga-Tondo ngayon. Mukha Hindi na naman, daw, mukha Hindi naman. na daw. Oo. Ngayon kasi pag piyesta, hindi na sila... Wala nang away-away. nagiinuman, wala nang away. Kasi ang ininom lang nila, milk tea. Pero dito nga din, pagdating sa piyestahan, meron Yun. pa rin inuman. Bukod dito sa... nagiinuman. At saka yung piyesta po Sayawan dito. din, no? Yung piyesta Ganun. po dito, nandun lang po sila sa mismong labas ng village. Oo. Hindi po sila papasok doon sa bahay, ha? Sa May bahay, bingguhan, bahay. oo. Nandun sila sa labas, tapos mailaw na mailaw yung Sa kalsada, village na yun. kumbaga, Oo. oo. Yun po ang piyestahan dito. Yun, kakaiba yun sa atin. Tapos, simula nung na-experience natin yung mga piyestahan dito, hindi na po kami pumupunta. Uy, pero totoo nga, hindi na. Nakakatamad na. Ang kaibahan lang din pala doon is palaging may fireworks pagka-piestahan. Yun ang inaabangan natin, yun lang. Oo. Fireworks, yes. Hindi naman siya bonggang-bongga, pero maganda naman. Yun lang Sa din atin naman, sa Pilipinas, ang piyestahan palaging may singing contest. Ay, oo! Pageant. Oh, beauty yes. pageant, Oo. yes. Ano Sa- ba? Agumang buko. Oo, yung mga palaro. Palaro, Oo, yes. Yan, yun yung mga piestahan. So, Yun ang... sa tingin ko, mas masaya pa rin ang mas masaya pa din ang piestahan sa Pinas kesa sa sa ibang bansa. Ibang bansa, yes. Paano naman pagdating sa work-life balance, no? Oo. Anong na-experience mong culture shock dyan pagdating sa work-life balance? Mas matrabaho ba sa ibang bansa kaysa sa Pinas o kasi nakapagtrabaho ka na rin sa Pinas, 'di ba? Oo. Sa Pilipinas, alam mo, doon tayo nauubos yung oras yung traffic. Yes. Okay naman Oo. Walang oras, 8 hours. 8 hours din. Oo. Pero yun, doon tayo nauubos ang oras. Sa Ghana, traffic. maliit lang po yung bansa nila. Sa nito. bagay kasi, Sa Malta, oo. madali lang po kaming nakakauwi. Oo. Nakakauwi kami kagad. So, yung ko talaga, nakakauwi ako ng maaga, nakakakain ako, tapos Oo. may pahinga ako talaga na Oo. 'Di ba? Ikaw, anong... Ako, oo, kasi mas feeling ko mas magaan yung pagtatrabaho dito sa ibang bansa kasi ayun na nga, medyo binibigyan nila ng priority yung work-life balance. Meaning, ibig sabihin po ng work-life balance, mas sila sa quality of life mo. Kumbaga, magtatrabaho ka lang ng pag sinabing 8 to 5, 8 to 5 ka lang. Paglagpas na doon, wala na, tapos na. Ngayon, kung balak mo pang magtrabaho, pwede kang mag-charge overtime. Yes. Diba? At saka, ang maganda pa dito, meron pa silang tinatawag na summer hours, winter hours. Yes. Ngayon, bakit po nila ginagawa yung summer hours?
kinakatwiran lang po nila na syempre gusto nila mag-swimming kasi Mediterranean nga eh. Maganda ang dagat dito. Ngayon kaming mga nagtatrabaho, alas 4 pa lang ng hapon, nauwian na yan. Nakauwian na. Oo. Yun ang summer hours. Ngayon, babalik yan sa dating oras pagka-winter na. Yun. Yun naman ang maganda dito kasi binibigyan din talaga nila ng priority na minsan talaga maayos din yung buhay outside work. Mayroon ka din talagang balance sa trabaho, tsaka sa buhay mo. Pero may mga bansa din na mas less pa nga yung working hours nila. Kagaya sa France. Pag inano mo, talagang ilang hours lang yata ang working hours nila doon, 6 hours. Alam mo, feeling ko mostly European countries ang mga ganyan. Kasi meron akong mga nababasa na mga OFW sa ibang lalo na yung mga stay-in nating mga kababayan. Yan mga yan, walang work-life balance yung mga yan. Kasi lalo na yung may mga amo na mga namamaltrato. Yes. Hindi talaga yan pinapayagan. Lumabas. Oo, lumabas. Exactly. Saka pagka mag-off yan, saglit lang. Exactly. Minsan nga, wala pa sigurong off yung iba dyan. Kaya talagang mapalad talaga tayo na dito kasi free country talaga na ganun free na trabaho natin. Ang problema lang dito, pag Sunday at saka holiday, sarado yung mga shops, wala ka talagang mabibilihan din. So, ikaw, problema mo na yun. Kung kunyari hindi ka nag-stock ng ganito. Hindi ka kaya sa Pinas. 24 hours kasi. Yes. At saka ang mga mall sa atin, di ba? Yes. Kahit Pasko, bagong taon, bukas. Bukas. Dito sarado po yan. Sarado ang mga dito pagka gano'n. Meron pa po sila na may mga shops din na pagka 12 to 1 sarado. Or sa tanghali. 1 to 3. Kasi dahil matutulog. Ayun ang tinatawag nila siesta. Siesta, time nila yun, matutulog sila. Kaya nga minsan nakapagtanong ako na parang ganun, ayaw ba nilang kumita ng pera? Parang nagsasara yung mga shop dito. Kaya maganda ang work-life. Yun ang sinasabi natin work-life balance. Iba pa rin yung sa US. Kasi sa US, ang mga malls doon hanggang alas 11, alas 12 ng gabi. Yes. Iba naman sila. Isipin mo yun. Pero magbubukas sila ng late, pero hanggang madaling araw naman. So, sino yung mga mahilig sa panggabing activity? Yun. So, iba-iba pa rin talaga bawat bansa. So, depende na lang dun sa mga OFWs natin kung nasaan silang bansa, kung ano yung mga nararanasan nila. Yes. Exactly. Paano naman yung mga yung religion? Religion wala tayong problema kasi Roman Catholic sila Roman dito. Catholic country. Kagaya ko na hindi ako nag-adjust ng malaki kasi pumupunta tayo sa simbahan sa Pilipinas. Ganon din naman po, misa din dito, nag-officiate yung pare. Tapos ganon din po, may mga hour of rosary din. So, ganon po, nagagawa. Halos wala masyadong nagagawa din po. Halos yun, walang pagkakaiba. At saka ganon din, pagkamahal na araw, may pasyon din sila. So, pinaparada nila yung mga, diba? Ako naman, nagka-culture shock ako dyan sa Netherlands. Kasi sa Netherlands, wala akong masyadong nakitang simbahan. At saka hindi sila ganun ka sa relihiyon doon Lalo siguro. Ang nakita mo kasi sa Netherlands, toy shop. Alam mo na yung hindi. Wala talaga. Wala. Pero maganda lang ang doon. Maganda ang quality talaga ng hangin doon kasi fresh. Pero yun nga, yung pagdating sa religion, wala. Doon ako na culture shock. Hindi ako masyadong nanibago talaga ako doon. In terms of relationship naman, may nakarelasyon ka na bang foreigner? Yes! Next question, please. Yes, mag-aminan na po tayo. Sige po, ituloy na po natin ang topic sa love life. Wag mo kayo maniniwala kay Maricar. Siguro in relationship. Yung mga kaibigan mo in na kasamahan. In relationship, siguro mas open ang mga ibang lahi. At saka may kaibigan tayong medyo liberated sila, siguro. May kaibigan tayong kasal sa ibang lahi. Yun. Medyo open kasi sila ang mga ibang lahi. Mas open sila at mas direct to the point direct to the point. Gusto mo bang sumama? Hindi ka sasama o sige, alis na kami. Mga Pinoy kasi pilitin mo muna ako. Di ba mga ganon? Tsaka alam ko pagka dating
pagka mga ganong ibang lahi, pag dating kayong dalawa, malinaw sa inyo kung hanggang saan lang kayo. Kung hanggang gamitan lang kayo, hanggang doon lang kayo. Oh, yes, dito. Walang feelings. Or Kumbaga, one night stand, one night oo, stand. ganun lang. Oo, Malinaw, go. malinaw sila pagdating sa mga relasyon. No? relationship. At saka pag ayaw na nila, Oo. wala, tapos na tayo. Tapos na tayo. Wala na. Oo. Sa atin kasi wala na. Sa atin kasi meron nauuwi pang- yung oo. nag-cheat yung iba. Oo, yun. Meron pa, tsaka meron pa tayong ganun, bibigay ko muna lahat din. One last Oo, try. oo, Mga oo. ganun pa. Mga ganun, mga pamartir pa Oo, na. ang ending mga- din, oo. Yun naman. At saka, pagdating din sa relationships, ang ibang bansa, medyo mas open sila, lalo na sa LGBT. Yes. Relationship. Open, lalo na dito sa bansang to kasi inaalaw ang Na nila ang marriage. same-sex Yes, marriage. yes. So, yun ang kaibahan din sa Pilipinas. Talagang pag nakita mo yung iba dito, open talaga sila sa iba, wala silang pakialam, 'di ba? Yes, Parehong yes. mga LGBT, hindi kagaya sa Pinas na Oo. kung ano-ano na yung mga sinasabi ng mga anak, ay naku, mabastos naman itong mga to. Ay, naku. At saka dito na yung kahit nakakita ka nung naghahalikan, Oo. parang wala na. Parang sa kanila parang wala Okay lang. nga, Oo. naghahalikan sila. Sa Pilipinas kasi, Diyos ko, yung mga kabataan na to, dito pa naghalikan sa tapat ng simbahan. Oo, sa kanila wala. Actually, normal naman po ang kiss. Kiss is smack, ganon. Okay lang po yun. Meron po dito greetings kiss. Kiss ka sa cheeks eh. Yun po yung nila, form of greetings nila. Ngayon, yung halikan po na sinasabi nyo na lips to lips, torrid kissing, yun naman po yung ginagawa ng mga magkarelasyon lang. Iba naman yun. Dito po, normal lang po sa mga tao, makakita ka naghahalikan sa bus, di ba? Oo. Sa Oo naman. mga pasyalan, di ba? Lalo na yung mga puti. Sa dagat, Oo. yung mga ganyan. Yes, yes. At saka alam mo, meron pa pala ako isa, na-culture shock ako sa pag-bathing suit. Yan. Kasi, syempre, yung mga ibang lahi, wala silang pakialam kahit anong shape ng katawan nila, ilang kilo na sila, may mga maitimang kilikili, may sugat sa mga ganito, wala silang pakialam. Mga Pilipino lang naman yata. Oo, pag nasa labas, talagang pag bathing suit. Oo. Diba? Kahit nga may mga buk-buk pa yan. Oo, as Wala in, silang wala silang pakialam. Tayo lang talaga maarte. Ang mga Pilipino talagang kailangan maganda yung pagka-bathing suit talaga. Totoo. Yung ibang lahi po wala silang pakialam, nako, hindi talaga sila Kaya anong nga, sasabihin. dito talagang yun, masasabi mo talagang normal lang yun. Kaya hindi sila nagbabody shame, hindi sila meron din naman na nagsasabi na napakataba naman, pero hindi naman lahat. Kaya dito accepted majority na pagkasama, ay makikita ko na naman yung mga tao naka two-piece, naka-pek shorts. Yes. Ngayon, sa ating Pilipino, the more na inaano natin na, hala, ang sagwa ng ganito niya, the more po na mas nakakahiya at lalong napapahiya yung mga babae na nagaganon. Kung tutusin, wala naman pong problema yun. Gusto niya naman po yung gawin Gusto niya suotin yun eh. At saka, Hindi naman po ibig sabihin, sinuot niya yun, nagpapabastos na siya. yun. Yun Diba? yung sasabihin ko. Ang problema din kasi, minsan natatakot yung mga babae kasi nga, naisip niya, bastusin siya, Bastusin, no? Diba? May susunod sa kanya maya-maya. Kaya nga, yun ang mali sa sa sobrang pagkakonserbatibo natin ng mga unang-unang pangpanahon, hindi natin alam na magiging epekto pala nito sa atin ay yung kahihiyan ng mga Pilipino. Iba na yung mentality talaga. Tapos hindi pa tuloy sila nagiging confident sa mga katawan nila, di ba? Ayan, ang dami nating tinakil! Ano pang masashare mo sa culture shock? Wala. Shock na shock ako dun sa masanay na lang ako. So ngayon wala na, hindi ka nasanay ka na. Hindi na, sanay na Sanay ka ako. Ganun na lang, ganun sila eh. Hindi ko na yan maano. Tsaka, para po sa akin kasi, ako ang pumunta sa bansa nila eh, para magtrabaho at mamuhay. Kailangan kong matutong mag-adapt. Ikaw talaga yung mag-adapt. Kasi, kailangan kong mag-adapt. Kasi kung gusto kong manatili dito, kailangan kong mahalin kung ano yung mga ginagawa nila. Ngayon, kung may mali ako nakakita, pwede ko naman sabihin yun eh. Pero as much as possible, yun ang kultura nila. Matuto po tayo sumunod at lumagay sa lugar. Oo. Diba? Oo naman.
naman. Ngayon para sabihin niyo po na gano'n sa kanila, iw-iw, di ba? Yak. Oo. Hindi po tayo nasa bansa natin Oo, para, totoo. Yes, di ba, yes. mag-ano-anuhan Ilagay dito. sa tama Oo. yung mga reaction natin. Correct. Oo, kaya- Ngayon madami pa tayong matututunan, lalo na yung mga baguhan na dumating dito sa Malta. oo. Madami Sa- kayong mararanasan. Oo, tsaka hindi lang din dito yung mga nasa ibang bansa din kagaya ng Saudi Arabia. Naku, mas lalo na dun kasi talagang ibang-iba ang kultura doon. Bawal ang liquor. Oh, bawal pati magpakita ng katawan. yes, bawal magpakita ng buhok yung mga Oo, babae. mga babae. Bawal dun magsama ang hindi kasal. Yun. Ang Exactly. buntis out of wedlock. Yung mga ganun ba? So, Sa France naman, bawal hindi kumain ng croissant. maraming culture shock Feeling ko mas madami culture shock dun sa mga Arab countries kasi mas maraming mas maraming bawal. Kumbaga dito medyo open pa dito eh. Tsaka minsan kasi nalalaban tayo, di ba? Pagka hindi natin nagugustuhan yung mga ano ng amo natin, nalalaban tayo. Pero isipin po natin, ganun po yung kultura nila. Ganun po yung nakasanayan nila. Ngayon, alin lang po sa dalawa yan. Igalang po natin kung ano yung paniniwala nila o maghanap po tayo ng panibagong trabaho. Di ba? Lumipat tayo ng trabaho. Oo, syempre kung iba naman yung trato sa'yo, obviously lilipat ka. Lilipat ka. Pero kung pinapaliwanag nila sa'yo na ganito kasi yung kultura namin, intindihin mo na ganyan-ganyan dapat. Dapat alam din natin kung paano tayo mag-a-adjust. Oo, yes. Hindi naman porque nandito na tayo, ay hindi, ako na bahala na, sila ang mag-adjust sa akin. Diba? Mahirap pong manilbihan sa mga foreigner na mga mga amo, pero mahal nila ang mga Pilipino. Oo, mabait naman din. May mabait naman. Nung makilala nila yung mga ugali at si Pilipino naman ay masigasig, masipag at magalang, talagang minahal nila ang isa't isa. Next time topic natin yan, work ethics. Yes, Maganda yan. Kung ano nga ba ang tingin ng mga foreigner sa Pilipino pagdating sa trabaho. Yes. Magandang topic natin yan next time. Ayun. Ayan na, siguro mostly na-tackle po namin lahat, no? Ngayon kung meron kayong mga naranasan na nagulat kayo dun sa kultura ng bansa na pinuntahan ninyo, i-share nyo lang po. Huwag kayong mahiya. Welcome po ang opinion ninyo at yung mga kwento ninyo. Gusto po namin makinig ng mga ganyan. At saka mag-comment po kayo sa namin, sa page namin sa Facebook. Kami po ay lagi talagang doon, nag-chat ng mga comments ninyo. Kaya kahit ano po i-comment nyo doon. Pero kahit ano pong i-comment nyo. Kung tayo naman po ay nag-uusap lang. Po kami makikipag-away kung iba ang opinion nyo. Dito naman po ay opinion lang namin. Tsaka kami naman po ay madaling kausap!